Okay mga Lods, so welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung Paxilica na yan. Okay, so ako po, naglatag po ako ng limang sa tingin ko magiging problema ng Paxilica bago siya mapunta rito. Pero siguro isang primera muna. Panoorin nyo to, hindi ko kasi siya naiintindihan totally kasi Bisaya binitawan ni Mayor Lenny to. Pakinggan natin. Ang Paxilica ba nga kaya? Meron siya consortium. Mang iba-ibang mga countries. Okay. Na ang pinaka-target niya. Pero ang leading ni US, ang pinaka-target niya, they na maging dependent sa China. Para sa semiconductors. Sa processing. Nakadagdag kayo niya sa China. So, ang naghahanap sila ng mga countries na mga host kaya, ang sarod dyan, kita, Pilipinas. Kasi hindi ko, number one, kayo po maging very transparent. Okay, so yung analysis kasi ni Ma'am Lenny rito, Mayor Lenny rito, is very direct to the people. Pero ako kasi ginawan ko siya ng structure kung paano natin iintindihin to. Pero tama siya. Ang China kasi is I believe they have the most rare earth resources. I'm not sure kung tama yung pagkakasabi ko, pero yung mga materials to create modern technology, they have it. Okay? So sila yung nag-ship sa mga tao. And kunyari tayo, marami tayong nickel. Pero we also export to China. Kasi sila yung nagpa-process na para magamit yung nickel na yon at ipadala sa mundo to create technology. So ang gusto ng Paxilica, yung consortium o yung grupo ng mga country is to not to depend on China anymore. Para wala silang stronghold pagdating sa technology, di ba? So kasi emerging superpower, if not superpower na talaga ang China pagdating sa tech Pero ako kasi I wanna structure explaining Paxilica sa inyo into this. Tingnan nyo, number 4 lang yung energy. Kasi yun yung pinoproblema ng marami. Maubusan ng tubig, maubusan ng kuryente. Teka lang, wala pa tayo dyan. Literally, wala pa tayo sa step 1. So the first problem that the Paxilica has is the political problem. Okay, why? Ang main problem kasi ng Paxilica, it's a pseudo anti-China campaign. Okay? Nasasabi kong pseudo kasi hindi naman siya directly sinasabi na anti-Chinese yung sentiment niya. Pero, ang tatamaan dito, kung kunyari, ang China. Why? Number 1 is yung geopolitical tension between us and China. Basically, papapasukin mo ang United States na magbukas sila dito ng tech nila, ng tech hub nila, ng massive tech hub nila na na ko-compete sa China, 'di ba? Sinabi ni Mama Lenny 'yon, 'di ba? So, gets nyo na talagang maaapektuhan ng China rito pag natupad yan. Right now, we don't have the best relationship, geopolitical relationship with China. So, pag binuksan mo yan, yari, 'di ba? Lalong lalalim yung tension natin with China. At another, local politics. Sa local politics naman, meron tayong mga chinador or yung mga DDS senators na pro-China. Doon pa lang, kung ang presidente mo is pro-China, tapos na yan. Hindi tayo aabot sa number 2, 3, 4, 5. Wala tayong problema dyan. Halimbawa, manalo si Sara Duterte, walang Paxilica. End of story. Kasi it will affect our relationship with China. Whether you like it or not, China is the main target of Paxilica. Sila yung maaapektuhan dito. Tayo nag-export tayo ng nickel sa China Di taasan na lang natin yung presyo natin sa kanila since kailangan yun ng nickel kami rito marami kami niyan magbebenta, tataasan na lang namin 'Di ba? Parang kung doon mo titignan, yun yung pinaka-practical way of protecting our interests from the United States and China. Kasi dapat tayo, we are friend to all. Ang daming chicks na chinita May mga kanta nga tayong chinita girl, tapos nag-aaway-aaway tayo. Oh, come on. Anyway, that's the first
problem of Pac Silica that no one is talking about. Lahat yan, energy, water, Diyos ko Lord, wala pa. Relax ka lang, wala pa tayo dyan. Number 2 is the infrastructure problem. Halimbawa, hindi si Sara Duterte yung nanalo. Tumuloy yung Pac Silica, may pirmahan na nangyari. Ang susunod na problema mo dyan is the infrastructure. Paano mo bubuuin yan? Sino yung mga contractor na i-hire mo para buuin yung napakalaking facility na yan? Would it be all American? Of course, papalagang Pilipinas dapat dyan. Ang dami-dami nating contractor dito eh. Bakit tayo kukuha ng ibang bansa? Dapat dito lahat yan. Local made lahat. Philippine made para lahat tumatabo ng pera. Ganyan. Oh. Ang laki niyan. 4,000 square hectares yan. O, gaano ba kalaki yan? 3 airport yata yung laki niyan or 4 na airport. Parang ganun yata yung estimate yan. At hindi lang yan hindi lang yan wide. It's also hindi lang yan horizontally big, it's also vertical. So ibig sabihin, massive yung structure na yan. Alangan naman papasukin pa natin yung mga US company para gumawa diyan. Yung US company, mag-invest lang kayo sa amin, kami bahala. Doon pa lang, di ba? Another problem na naman. So wala pa tayo sa energy wala pa tayo doon. Wala pa tayo doon. Di ba? So infrastructure is the building. Sino ang internet na lang. Sino magpo-provide ng internet diyan sa mga yan kasi kailangan nila eh. PLDT, smart, meron bang papasok? Si Elon Musk ba magpo-provide ng Tesla nang walang kapararakan diyan sa so internet infrastructure is another problem. Energy infrastructure is another problem, yung tubig. So kita nyo kung gaano kadami yung problema nito before we even go to the Meralco and Nawasa problem nito. Number 3 is resources. What do I mean by that? Yung natural resources natin. Kasi yan yung target ng Pac Silica talaga. Or isa yan sa malaking target nila is to get our natural resources. How would they get it? Diba? Would they get it na mas mataas or mas mababa? Ibebenta ba natin siya ng pennies to the dollars or we would increase our prices kasi nandito na kayo kumbaga committed na kayo, whether you like it or not, bibili at bibili kayo. So mas mataas dapat yung demand natin sa kanila kasi tayo lang yung direct supplier nila sa amin kayo aasa, alangan namang magbenta tayo ng palugi. Dapat mas mataas na kasi committed na kayo sa amin So number 3 is the resources. And number 4, eto na, yung tubig, tsaka yung kuryente. Okay, kuryente muna, mas madali yung kuryente. Sabi ng mga proponents ng Pac Silica, gagawa kami ng Meralco namin. Hindi kayo maaasa, gagawa kami ng solar namin, gagawa kami ng wind namin, gagawa kami ng self-sustaining energy na wala sa Luzon grid. Ang sabi ko, really? To see is to believe yan, mga lods. Hindi ako naniniwala na na tatabo sila ng sa kanila na tatabo sila ng sarili nilang energy. I don't believe that on the slightest. What I believe is kukuha pa rin sila ng energy sa ating resources, okay? Maapektuhan pa rin yung Meralco. And pag nangyari yan, hahati tayo sa napakalaking sa ngayon pa lang ang mahal na ng kuryente, paano pa pag dumating sila? Number 2, yung tubig. Ngayon, ang tubig kasi isipin nyo na lang, di ba? Yung PC mo, pag pangit yung fan, mabilis uminit, tama, di ba? Kung pangit yung cooling system mo, kaya nga ngayon may liquid cooling na, di ba? Para yung tubig yung sa kanya, magpapalamig sa kanya, 'di ba? Ganon din sa machines nila. Kailangan nila ng maraming tubig para lumamig yung mga hindi mag-overheat yung mga data centers nila or yung mga facilities nila na gagamitan ng AI or gumagawa ng AI. Kailangan nila ng tubig, constant amount of tubig. Now, hindi lang basta tubig yung kailangan nila. Yung kunyari, galing sa ilog, Pasig, hindi. Ang gagamitin nilang tubig dyan is yung galing din kunyari yung pinagkukuhaan ng Nawasa ng tubig para i-supply sa atin, doon din sila kukuha.
So magkakaroon ng another competition between yung ginagamit, ibig sabihin lang, yung ginagamit sa household, yun din yung kailangan nila. O Nico David, sabi nila kukuha daw sila ng ma-evaporate naman yan, tapos magkakaroon ng eventually iuulan din yan. Pero that's not the point. The point here is that they would need a lot of water, that they would need a lot of clean water to be processed para gamitin dun sa mga computer nila na kukumpit din sa atin. And of course, pagka ang usapan natin is yung energy, is paano yung mga natural resources natin? Hindi kakalbuhin nila yung kagubatan natin kasi they would need so many things to build, di ba? Or they would need areas to mine, all of this, di ba? So alam mo yun, dun pa lang ang dami ng problema. And number 5, last but not the least, people. Sabi dito, it would give 100 to 200,000 jobs, brand new jobs pag nagbukas yung Pac Silica. It's true. Pero would they get Filipino engineers? Would they get Filipino comsize? Would they get Filipino factory workers? Kasi ang masakit dito ay yung mga talents nila is hindi galing sa Pilipinas. Ang mga bibigay nila sa Pilipino is yung mga menial job. Pero yung malalaking trabaho, baka ang ending niyan mga Chinese din or Indian din, yung mga, or galing sa India, yung mga kukunin nilang mga engineers nila, 'di ba? Or yung mga tech gurus nila diyan. Eh di wala rin yung malalaking trabaho, wala rin sa atin. Maliliit na trabaho lang, may janitor, may driver, 'di ba? Pero paano yung mga malalaki? Sigurado ka ba na yung CEO niyan ay magiging Pilipino? Kasi gagamit yan ng malaking portion ng Pilipinas. I'll be damned kapag ang gumagamit niyan hindi Pilipino. Doon pa lang talo na tayo eh. So ang daming problema nito mga lods. Energy is not even something that we should worry about. The first problem is political. It has always been political. 'Di ba? So sana na-gets nyo in a nutshell kung ano yung Pac Silica. Okay? Yun lang naman mga lods.